Hindi si Aljon Mariano at mas hindi rin si Stephen Holt dahil sa nasa sa guard position na nga ito. Kaya naman ito na nga ngayon ang possible maging import stopper na ng Ginebra na siyang magiging panggulat din sa playoffs na sisimulan kontra Meralco. Bautau Tua bagong target ng Converge at SMB. Si Joshua Monson naman ang bali-balita ay ninanais kuhanin via trade bilang paghahanda next conference sa Philippine Cup. So yan ang ating mga tatalakayin kaya wag na nga nating patagalin pa, tara at atin ang talakayin yan. Ngayong tuluyan ng nahulog ang SMB sa 49th season ng Commissioner's Cup. May mga ilang nababasa nga tayo na possible mag-rebuild di umano raw ang nasabing koponan dahil sa malaking impact ang pagkakabagsak sa elimination pa lang ng nasabing team na siyang possible mauwi sa pag-trade ng ilang manlalaro ng team. Isa nga sa pinaka bali-balita na di umano'y target raw ng SMB this upcoming All-Filipino ay itong si Joshua Monson. Kung sa ayon nga sa naging post na itong PBA Insider News, credit po, nakasaad rito. I heard that San Miguel Beermen is out from playoffs contention after a decade. According to our source, one of their priority trade target this upcoming All-Filipino Cup is none other than Joshua Monson of Northport. Source, SMB Insider. Joshua Monson, ang bigat na player na to. Siya nga ngayon ang isa sa kabilang din sa top player ng Northport na kung saan nag-average pa ito ng 18.42 points per game, 3.00 rebounds per game, and 3.67 assists per game. So kung titingnan mo, ang lineup nga ng Northport, napaka-solid. Kaya naman di na tayo magtataka kung bakit nasa number 1 seed sila sa standing ngayon. Kung tinatarget ng SMB si Monson, possible mahihirapan maligawan ng SMB ang Northport para dito. Dahil yan yung talagang bumabanat na malaking tulong talaga sa Northport talaga ngayon bukod kay Arvin Tolentino. So si Joshua Monson, napalabas nga po ng Northport yung laro nito na kung saan ang bibigat ng nilalaro nito rito. So kung target talaga ito ng SMB, para sa opinion natin mahihirapan makuha pa ng SMB ito. Depende na lamang kung maganda ang offer ng SMB syempre. Pero ngayon, nakakatuwa lang na ang Northport ay gumawa syempre ng history na kung sa ay first time nga nilang mag number 1 since nang pumasok sila sa ligang ito. So sa standings nga po so dahil na nga rin yan sa ginawa nilang pag-rebuild ng team na napagtagumpayan naman, biruin mo team contender na rin talaga sila ngayon. Kaya about sa update dito sa nabasa natin ito, abangan natin kung anong kahihinat na naman ito banda-banda dyan. At dito tayo, mukhang ang Converge ay hindi pa tapos sa pag-rebuild at paghahanda or pagdagdag ng big man. Kung titingnan mo ang lineup ng Converge, ang daming big man na nito. Biruin mo andito na yung tulad nila Paulo Habillonar, J.O. Bohot, Justin Baltasar, Justin Arana, at wala pa nga dyan yung dinrap nila din, last rookie drop, na si Ben Phillips. Tapos ngayon, may update na Converge is eyeing Bautau Tua. So base nga yan sa naging update ni Sir Snow Badwa na ayon nga sa post na to, credit po. To secure the tallest frontline in the league, Kuliglig told me, Converge is eyeing Bautau Tua, who will become an unrestricted free agent by March. Management believes that having a big man who can shoot and comfortable at the perimeter will give the team advantage offensively and defensively. Imagine Tua guarding the other team's number 3. So, di na tayo magtataka kung bakit ka na lamang kagusto si Mo ng gaya ng team ng Converge bate rito. Dahil tiwala pala ang management sa mga big man na kayang pumuntos ng komportable sa perimeter na siyang makapagbibigay advantage offensively and defensively sa team. So si Mo syempre magkakaroon nga to ng karapatang pumili ng team oras na ito ay maging unrestricted free agent. Syempre, di natin alam kung gugustuhin pa ba niya sa SMB kahit dito role player nga lang siya. Or mas gugustuhin niya na ba lumipat? Malamang na kung sa ay possible maging starter muli siya gaya ng dati. So syempre si Mo pa rin yan. Nasa sa kanya ang decision pag dumating na siya sa puntong maging unrestricted free agent. So kahit nagkakaedad na nga itong si Mo, 35-year-old, nasa kalakasan pa rin talaga ang kanyang mga pangangatawan.
At saka, parang hindi nagbabago ang laro niya eh. Lakas ng katawan. Kung sa SMB as a role player, nag-average lamang siya gaya ngayon ng conference ng 6.09 points per game, 2.55 rebounds per game, and 1.00 assists per game. Possible kung malipat siya or lumipat siya sa ibang team, possible baka mas mataas pa siya or mataas pa ang average na magawa niya. Pero syempre, abangan pa rin natin dahil patikim pa lamang yan base sa ayon dito sa update ni Sir Snow. Kaya banda-banda dyan abangan natin kung ano ang kahihinatnan. Coach Tim Cone, may player ngang possible maging panggulat ng Ginebra sa quarterfinals pa lamang kontra dito sa Meralco. At possible pang siya na ang gawing import stopper sa Ginebra. So hindi nga po ito si Mariano. At mas hindi ito si Stephen Holt dahil si Stephen Holt nasa sa guard position na. So bagamat sila yung mga nakasanayang natin noon pa man na binild nga ni Coach Tim bilang import stopper nung mga nakaraan, pero ngayon iba na. May isa na namang possible na sasalo sa mga dating position nila sa kampo. At eto nga yun, si Jamie Malonzo. So ngayong nakabalik na nga si Malonzo at 100% na muli dahil kita naman ngayon sa naging stint niya sa Ginebra. Sobrang laking tulong niya lalo na kay Troy at maging dito kay Japet. Dahil ngayong andyan na si Jamie, pwede na siyang trumabaho sa import gaya na lamang sa unang makakalaban nila dito sa playoffs na Bolts at mga import pa na pwedeng makalaban ng Ginebra sa hinaharap. Lalo na nga ngayon, naglalakihan na ang mga import. Dahil si Jamie mas mataas at mas malapad kumpara sa dating import stopper ng Jeans. Bukod dyan, malaking tulong kay Jamie at sa Ginebra ang ginawa ni Jamie Malonzo na pagpapalaki ng katawan o pagpapabalki ng kanyang katawan dahil nagagamit niya nga sa pakikipagbanggaan at kaldagan sa ilalim lalo na para hindi siya basta-basta matibag. Kagandahan kay Jamie, mas makatawan or bulky na talaga siya tapos grabe yung athleticism pa rin niya. So malaking pakinabang si Jamie Malonzo lalo na ngayong playoffs. So yun, sa ngayon ito nga lang po muna ang ating sports pasada and thank you for watching guys and God bless everyone.